Diyos ay matapat. Amen? Amen. At yun yung ating pag-uusapan ngayon, no? Celebration of the fulfilled promise. No? So, meron tayong serye. We have a series of sermon, no, in the book of Acts. No? Kaya magandang masundan ninyo. Pag mamimiss nyo, mabalik lang kayo sa ating YouTube channel, then sundan nyo. At kapag nasundan nyo lahat ng pag-aaral natin from the first part ng book of Acts up to the last one, tututunan nyo naman na aklat ng mga gawa. Kaya ngayon, pangatlo na, no? Pangatlo sa series. At ngayon ay Acts chapter 2, verse 1 to 13. At ang topic natin ay the celebration of the fulfilled promise. Ito ay pagdiriwang, no? Pagdiriwang ng mga pangakong natupad. Bakit pagdiriwang? Kasi in Acts chapter 2, 1 to 13, ito yung Pentecost event. Feast of Pentecost. Kapag sinabing pista, feast, pagdiriwang. Okay? So ito yung pagdiriwang ng pangakong natupad. Okay, let's read Acts 2, 1 to 13. Ang gawin natin pagbasa ay salitan ulit. Kayo muna, no? Kayo muna sa verse 1, ako sa verse 2, tapos sabay-sabay tayo sa huling talata. Sige po, sabay-sabay natin basahin. Verse 1. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Verse 3. Nakita sinabahan ng mga ilang apoy na lumabas sa bawat isa sa kanila. Verse 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Verse 5. Verse 6. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Verse 7 and 8. Sa mga pagkakata ay kanilang nasabi, hindi ba Galilea sila lahat? Bakit sila magsasalita sa aming wika? Verse 9. Tayo mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Verse 10. Pero sa aking natakniya at kapamilya, Ito at mga babaeng ng Galilea na dahil sa bayan ng Israel, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga hindi na nagdaya sa pananampalatayang Hudyo. Verse 11. May mga taga-Creta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahanga-hangang ginawa ng Diyos? Verse 12 and 13. Hindi na kusang maunawaan ang nangyari, kaya nagdasuda sila. Ano ang kahulugan ito? Ngunit ngayon ang nasabi ng pakutya, kasi lang ang mga yan. Okay, so ito yung storya ng pagbaba ng banal ng Espiritu, at ito ay sa panahon ng Pentecostes, or ang ibang salita ay Feast of the Harvest. At ito ay isang double celebration na dalawang dobleng pagdiriwang, hindi lang isang pagdiriwang, kundi dobleng pagdiriwang. No? Ano nga yan? What are the two important matters that worth to be celebrated in our passage? Ano ba yung dalawang o dobleng pagdiriwang na ito? Number one, unang reason to celebrate, sabay-sabay natin basahin. The curse is broken. Sabay-sabay. The curse is broken. No, yung sumpa ay nawala na. Nawasak na. Okay? Alam niyo po, ang Diyos natin ay Diyos ng katuwiran. He's a God of justice.
and as well as God of compassion and love. Wala ka akong point dito. No? Para siyang point na may magkabilang face. Yung unang face is a God of justice, but doon sa kabilang face is also God of compassion and love. Hindi nag-contradict. Na hindi nag-contradict ang Diyos natin na Diyos ng katuwiran at ang Diyos na maawain at Diyos na pag-ibig. Hindi siya naglalaban, pero kundi nagko-complement. Amen po ba? Na parehas natin nararanasan that God is God of justice and also God of compassion and love. At doon sa book of Genesis, ipinakilala ng Diyos, no? Nakita natin, no? Sa Genesis, ipinakilala ng Diyos that He is God of justice. No? Paano? God cursed the sinners because of their rebellion. No? Kung hindi siya God of justice, pababayaan niya lang. Di ba? Kaya nga may mga magulang na hindi parent of justice. Dahil gumagawa na ng mali yung anak, pinababayaan na. Tama po ba? May ganun magulang eh. They tolerate kahit mali na ginagawa ng bata. Kapag yung magulang ay parent of justice, makatuwirang magulang pag mali na ginagawa ng bata. Ilang beses niya pinalo si Ariel Lai. Hindi na mabilan. Bukod pa sa kurot. Bukod pa sa pinot. Kasi mali ginagawa eh. Do we understand that? Ganun ang kukunan, tama? Pag may mali, do it. Right? Pero minsan hindi natin ng bata pag sobra. Na may psychology na pag mag-discipline ka ng bata, huwag gamitin ng kamay. Kasi parang ikaw mismo na lakit sa kanya. Tumamit ka ng stick. Para yung bata, takot sa'yo, takot sa stick. Pag kamay mo, ang ibig sabihin, hindi ka mahal. Sabi ng bata, hindi mo ko mahal kasi kamay mo lumapat sa akin. Psychology yan, ha? At hanggang pagtanda, hindi na mawala yun. Okay, pero kapag stick, pag sinturot, madaling malimutan yan. Okay? So, pag mali, katulad ginawa ng Diyos, may mali, yan, may parusa. Okay? Now, the gravest form of curse is separation. Yung sumpa, malalang anyong ng sumpa is yung separation. Okay? At kanina nga, may pinakanta kami sa habang nagdadrive ako para hindi kami makatulog. Wala naman natulog. Panay pagtutugnitin ng mga dekada 60 na mga kanta. I'm living on the jet plane. Ito mga papasang naalala ni Joyce, si RJ pa kayo ng kanta kaya Jill pa. Separation is not easy. Hello? Mahirap ang separation. Pero yun ang nangyari. When God rebelled against God, nagkaroon ng separation. Diba? Ang tao, nagrebelde sa Diyos, nagkaroon ng separation. Pero hindi lang siya nagkaroon ng separation sa Diyos, nagkaroon din siya ng separation sa kanyang sarili. Okay, number one, yan ang unang konsekwensya, separation of man to himself. Diba? Ang nangyari, nung nagkasala ang tao, ito nakita natin, Genesis 3 verse 7, let's read together. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain, noon nilang nalaman sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang makipagdirong palagim ng ang tao kapag nagkasala at palpak. Siya rin gagawa ng paraan, pero yung paraan niya, palpak din. Kasi pagkatapos ng maghapon, makatili yan eh. Gumawa ng mali, gusto niya solusyonan, hindi rin sapat. Kaya pag gumawa ka ng mali, hayaan mo Diyos gumawa ng solusyon. At ang solusyon niya ay sapat. Can you say amen? Amen? Pero dito, makita natin, nagkaroon na ng shame yung tao. Dati wala siyang shame. Before walang shame ang tao. Pero nagkasala siya,
nagkaroon na siya ng shame. At lumala ng lumala yun. Di ba? Hindi lang shame, kundi may mga taong galit sa kanilang sarili. Hello? Di ba? May mga taong galit sa kanilang sarili. No? Siguro sabi ni Pastor Jay, bakit pa yung kawalan kasi guwapo ni Pedro Pascual? Ba't ba hindi si Henry C. ang magulang ko? Di ba? Gusto mong itakwil na sarili mo. At yung iba, ang malang masaklap, talagang gusto na saktan na sarili nila. That's one of the consequences of our rebellion to God. Okay? Separation from yourself. Ito, pangalawang separation between men. Kapag meron ng mga pag-aaway. Meron pag-aaway ang tao sa tao. Maganda sana magdala ng pag-aaway. Di po ba? At sana magdala ng pag-aaway. Si Joy and I, pag dumadala ng mga marriage counseling seminar, akala ng mga nagtuturo, hindi kami nag-aaway. May pagkakataon na nag-aaway ka, pero hindi nga lang. Hindi kami balulente. Tapuhan lang. Mga hindi imitan, mga gano'n. Pero, manageable. Okay, kasi medyo mature na kami nung kami nag-asawa. So, hindi na iwasan ang pagtatampo, pag-aaway, konsekwensya yan ng pagre-rebelde ng tao. Genesis 3:11, ito ang unang nangyari noon. Okay, let's read together. Nagtanong muli ang Diyos, sino may sabi sa iyo, hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko sa iyo? Ang kausap si Adan, no? Si Adan na kausap. Okay, pero ang sagot niya sa Diyos, verse 12, sabay-sabay, kasi nakain ko ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. May pride na, no? At sinisisi niya pa ang Diyos. Kasi binigay niyo ako. Hindi ako yung babae. Kasi babae. Okay? Doon pa lang, nagkaroon na ng lamat ang relasyon ng tao. Yun ay konsekwensya ng kasalanan. Kapag ito meron sa mga strife ngayon, pagtatampuhan, pag-aaway, naman na natin yun sa mga magulang natin na nagkasala. Okay? In Genesis chapter 4, yung separation between men became worse. No, si Cain, pinatay ang kanyang kapatid na si Abel. Ito yung unang recorded murder, no, in the world history. Pinatay niya yung kanyang kapatid. Tapos sa Genesis 11, yung separation between men became global. Kaya na tayo ng pag-away namin sa China, Ukraine na yung pag-away sa Russia. Di ba? Ginaaway pala tayo ng China. Okay, bakit may gano'n? Dahil lumala ang kasalanan ng tao. Genesis 11:8, let's read together. Sabay-sabay. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat nooy kinulod ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ano nangyari? No? Kahit sa kasalanan, kasi gusto ng mga tao magkaisa, ito yung pagkakaisa na hindi tama. Dahil pagkakaisa tama, di ba? Unity is right. Tama po ba? Pero yung unity na ito hindi tama kasi gusto nilang pumantay o humigit sa Diyos. So what God did, pinagkawatak-watak sila at binigyan ng iba-ibang wika para sila ay hindi magkaintindihan. At ang resulta, hanggang ngayon, ang mga bansa ay nag-aaway-away. No? From a simple yung nakumit ni Adam and Eve, tapos ang kanilang anak hanggang naging global. No? Yung separation between man and man. At pangatlo, separation between God and man. Nagkaroon na ng separation between God and man. Okay? At ito yung mabasa natin sa verse 23. Sabay-sabay. Kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ng tao upang magbukal ng lupang kanyang
Mulan. Alam niyo, salitang Eden is a garden of delight. Now, if you have God's presence in your life, maranasan mo ang kasiyahan sa Kanya. Amen po ba? Amen. Malayo sa Diyos, wala kasiyahan. Hello? Amen. Kahit matanggap mo na lahat ng bagay sa mundong ito, no? Pero wala ang Diyos, you will not be happy. Okay? And ito nangyari, inalis na sila sa presensya ng Diyos. Napaniwalay na ang tao sa Diyos, kaya until now, ang hirap manalangin. Di po ba? Kasi ang feeling natin, ang lain ng Diyos atin. Separation ng tao sa Diyos. So the best solution of God is reconciliation or restoration of relationships. No? Yun ang gusto niya. Muli pabalik ang mga relasyon. Yung relasyon mo sa iyong sarili. Okay? Kaya kanina napapalakpak ako kay Chief. Diba? Tatakpan niya kanyang sarili. Diba? She found yung sarili niya. Kasi dati, what is my identity? Diba? Natanggal yung bigat. This is me. Diba? Dati confused. Nawala yung bigat. This is me. That's God's plan. Ano ang plano ng Diyos? No? Yung tayo ay mabuo bilang tao. Okay? At isa yun sa gusto niya. Relasyon sa kapwa. After that, gumanda ang relasyon. Gumanda ang relationship. Yan ang gusto ng Diyos. That's part of God's plan. Now, if separation is cursed, katulad ng halimbawa ng separation ng soul and body, part yan ng curse, reconciliation is blessing. Amen po ba? Yung reconciliation is blessing. Kung mapait ang paghihiwalay, kung mapait ang pag-aaway, masaya naman at matamis ang pagkakasundo. Tingnan mo yung katabi mo, kasundo mo ba yan? Kasundo mo ba? Pag hindi mo kasundo, masakit sa dibdib, di ba? Pero pag kasundo mo, ang gaan ng loob. Di ba? Ang gaan ng loob. Makakatulog ka ng maayos. Makakatulog ka ng mahimbing. Di ba? Pero kapag nakatapuhan ka, ang hirap matulog. Kahit ano pa masahe gawin mo sa iyong katawan. Joy, pag hindi makatulog, minamassage ko. Tulog naman agad siya. Saka naman ako matutulog. Okay? So, masarap matulog if wala kang iniisip na kaalitan. Now, if separation from God is cursed, therefore, reconciliation with God is a great blessing. Sabi natin, Amen. Amen. Diba? Blessing ang, alam nyo, kaya nga lagi sinasabi, ang pinapromote dito hindi yung church. Ang pinapromote dito hindi yung religion. Ang pinapromote dito, paano may balik, ma-restore ang ating relationship sa Diyos. Amen? Ano pa man lang yung kalagayan? Ano man ang iyong katayuan? Okay? Basta okay ang relasyon mo sa Diyos. Yun ang unang mahalaga. Okay? Malaking blessing yan. If separation from yourself and to others is cursed, kabilang banda naman, reconciliation to yourself and with others is blessing. Tama po ba? Di ba? Di ba? Chief, narinig ng Lord ang prayer mo. Di ba? Kumbaga, hindi pa sinasabi na karating na sa kanyang throne. Lord, bigat ang naging. Di ba? God knows. God knows. And that is His plan. That is His desire. Kung desire mo, reconciliation, mas gusto ng Diyos. Amen po ba? Di ba? Right away. So, sagutan natin yung Diyos. Right away. Di ba? Ayaw ng Diyos sa kanyang mga anak nabibigatan. Okay? Reconciliation to yourself and with other people is blessing. Second reason to celebrate. Okay? The unang reason is inalis na yung curse. Curse is removed. Okay? At yung final removal of curse
when Jesus died on the cross. Di ba? Nung sumigaw siya, "It is finished!" Biglang yung naghihiwalay na kortina, most holy place, at sa holy place, yung kortina naghihiwalay, nawaha. Nasira. Alam niyo kung paano kapal yung kortina na yun? Pinakapal pa yung Herodes eh. Siguro ang kapal ay, ito siguro, from here to here. Maraming kortina yan. Para talagang walang makapasok. Sabi ni Herodes, siguruhin natin walang makapasok sa most holy place. But when Jesus said, "It is finished," ang ibig sabihin ng "it is finished," binayaran ko na. Tinanggal ko na, nagtagumpay na ako sa sumpa. Nawaha. Ano ibig sabihin? Sa mga sasampalataya, pwede na diretsyon kumarap sa Diyos. Sa pamagitan ng pananampalataya. Can you say amen? Amen. No? The curse is removed. The curse is broken. Wow! Diba? Sapat na mag-celebrate. Amen po ba? Amen. Si Joy, 2 days. Ako worried din. Sabi ko, gano'n na yan sa hospital. Kasi sakit ang tiyan mo. Kung buntis siya, di sabi ko, mag-celebrate din ako. Pero ko hindi. Sakit. Asitik lang pala. Pero nawala. Search ako. Paano mawawala ang sakit sa tiyan? Kakanin lang pala. Sayang ka na ko. Sayang ka na ko. Pinakain ko kanin. Wala na. Kasi huwag ka na mag-fasting. Ano salita sa umaga? Parang may sumagot. So, praise the Lord. Nawala. Di ba masaya? Di ba? Yung hirap mo nawala masaya. Amen mo ba? Yan ang gusto ng Diyos. Tanggalin yung hirap natin. Ayaw ng Diyos na nagdurusa tayo. Sabi ko sa katabi, ayaw ng Diyos na nagdurusa tayo. Amen mo ba? Kung ayaw mo, mas ayaw ng Diyos. Kaya pangalawang reason to celebrate, basahin natin sabay-sabay, the promise is fulfilled. Sabi sa the promise is fulfilled. Pag meron na ako sa iyo at hindi tinupad, ano pakiramdam mo? May pangako sa iyo, hindi tumupad. Pangako na pako. Ano pakiramdam mo? Disappointed. Galit. Asal. Diba? Kung tinupad. Happy. Masaya. Meron tayong reason to celebrate. God fulfilled His promise. His name is Yahweh. The covenant-keeping God. Ang ibig sabihin ng Yahweh, Diyos na marunong tumupad sa kanyang pangako. Amen po ba? What is the promise of God that has been fulfilled during the Pentecost or Feast of the Harvest? Ano ba yung pinangako niya? Babalik ulit tayo sa Genesis, sa unang bahagi ng Biblia, Genesis 12:1-3. Basahin natin sabay-sabay. Sige po, samahan niyo ako. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko sila isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami." Verse 3, sabay-sabay, malakas. "Ang sa'yo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ang sa'yo'y sumpa ay aking susupain. Sa pamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking." Ito yung pangako ng Diyos. Ang tawag natin itong covenant tipan. Alam niyo yung tipan, dalawang klase. Isang tipan, may condition. Okay? Conditional. Ang tawag natin ito, transactional. Halimbawa, teacher ako, si Pastor JP na estudyante ko. Bibigyan kita ng uno, kung lahat na ipapagawa mo, gagawin mo ng magaling. Hindi ka na paliklik, hindi ka na matulog-tulog.
Isa may kondisyon. Tama po ba? Pero hindi yun ang pangako ng Diyos. Yung parang kondisyon. Ang pangako ng Diyos, parang ganito, bibigyan kita ng una. Basta bigyan kita ng una. Wow. Yan ang promise ng Lord. God's promise is, I will bless all the nations. Pagpapalain ko lahat ng bansa. Kung sa chapter 11 na binasa natin kanina, Genesis 11, nasumpa ang mga tao, nagkaroon ng maraming bansa, yung maraming bansa, bunga ng rebellion ng tao. Okay? Ito naman, sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3, ang gusto ng Diyos, yung mga nasumpang mga bansa ay pagpalain niya naman. That is His promise. Yan ang pangako ng Diyos. No? This is God's unconditional promise to bless all the nations. No? If the curse is global, okay, kanina na, pinag-usapan natin, curse is global, God's blessing is also global. That's why the city of Hope is desiring to have ministries also outside of the Philippines. Why? Because that is God's heart. That is God's desire. Ang gusto ng Diyos, ang pagpapala hindi lang sa atin, kundi umabot sa iba't ibang bansa. Hindi lang sa Canada, hindi lang sa mayamang bansa. Ako, still praying na meron tayong pastor sa Cambodia. No? May pastor tayo sa Afghanistan. Because God's blessing is global. Sabi natin, Amen. Amen. Di po ba? Global. If the consequence of Genesis 11 is having different dialects and languages, God's remedy, God's solution, on the other hand, is to heal these difference through the gift of tongues. Kung ang resulta ng pagre-rebelde ng tao magkaroon ng iba-ibang wika, ang ginawa naman ng Diyos to bring the blessing is to have the gift of tongues. At doon tayo pupunta sa ating text, Acts chapter 2, verse 3 and the following. Let's read together. Sabay-sabay. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo, global. Verse 6, nang marinig nila ang bugong, nagdatingan ang maraming tao, namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? No? Yung pangalawang kasunod na slide hindi kasama. Okay? Nung makita natin, nung sino pa yung mga tao doon sa Tower of Babel, sino pa sila, nagkaroon ng nations, nagkaroon ng dialects, nagkaroon ng languages. Pero, solusyon ng Diyos, ganoon din. Ibigay yung blessing niya, tanggalin yung sumpa, palitan ng blessing sa pamagitan din ng iba't ibang wika. Mga kapatid, pakinggan ako. Ang Biblia, sinulat ang iba-ibang tao sa iba-ibang panahon. Pero may isang tema. Kamang-kamang. Ano ibig sabihin? Isa lang talaga author ng Bible. Kasi isa lang ang kanyang tema. Mahalin at iligtas tayo. Makipagkasundo sa atin. Dalhin ang kanyang pagpapala sa atin. Amen po ba? Amen. Kahanaan ang Biblia. Dahil, ito, sumulat ito. Gentile. Yung isa ang sumulat si Moises. At isang tema nila. Kasi
Sumulat sila sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen? At isinusulat ng Diyos yung kanyang panukala. Isinusulat ng Diyos yung kanyang layunin. Isinusulat ng Diyos sa kanyang plano. Amen po ba? Kamalaman nga. Lahat ito ay magkakaugnay. No? At dito nga, because of the Pentecost event, many are reconciled again to God and to others. No? Sa mga sumasampalataya, o sumampalataya na sa Panginoon. Una na ayos ang relasyon niya sa Diyos. Pangalawa na ayos ang relasyon niya sa kapwa niya. Ano po ba? Yan ang gusto ng Diyos. No? Masasalamin sa iyong relasyon sa tao ang relasyon mo sa Diyos. At totoo kang may relasyon sa Diyos. Ang Diyos ang mag-aayos ng relasyon mo sa kapwa mo. Amin po ba? Kasama yun sa kanyang pagliligtas. Yun ang kanyang pagliligtas. God's salvation is all about restoration of relationship. Amin po ba? Ang kaligtasan ay tungkol sa pag-aayos ng relasyon. Relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa kapwa at relasyon natin sa ating sarili. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya pagdating sa Acts chapter 2 verse 41, ito ang nangyari, no? Sabay-sabay. Kaya ang mga naniwala sa itinangaral niya ay nagpapautismo at nadagdagan ang mga alagad na may 3,000 katao sa galing 3,000 katao na yun. Yung binasa natin, galing sila sa maraming bansa. Yung unang naligtas, yung unang batch ng mga na-convert, no, sa Christianity, galing sa ibang bansa. International. Because that is God's plan. Now, to those who believe, relationship with God is restored. Sabihin nga natin, Amen. Amen. Pag sumampalataya ka, okay ka na sa Diyos. Okay? Pag sumampalataya ka, tanggal ang guilt. Okay? Tanggal ang guilt. Guilt is removed. Amen? Dahil bayad ka na. Kaya pag may utang ka, hindi ka rin makatulog. Pero pag may nagbayad sa iyo, salamat. Salamat. Diba? Diba? Pag makain ka naman ito, siya agad nagbayad, salamat. Bayad siya. Binayaran ka ng Diyos. Salamat. Amen? Yung nagawa mo, ginagawa at magagawa pa, lahat yun, binayaran ng Diyos. Yung bayad ni Jesus sapat sa lahat ng ating pagkakamali. Amen po ba? Amen. At yun ay makaranasan ng sino man sumampalataya sa Kanya. Ito sabi sa Romans chapter 5 verse 10, let's read together. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya na tayo bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Verse 11, sabi sa at hindi lamang iyan, tayo nagdadalak sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo sapagkat dahil sa Kanya, tinanggap tayo bilang mga Kaibigan ng Diyos. Diba? Kinakanta natin yan, diba? I'm a friend of God. Diba? Mahirap pagkaaway ang Diyos. Pag pagkaibigan mo ang Diyos, mag-aan sa Kristo. Okay, pangalawa, basahin natin sige, sabahin ako. To those who believe, relationship with others is restored. Amen po ba? Amen. Alam niyo, hindi naman kami nag-usap with Chi. May itong message ko. At siya magpapakita ko sa reconciliation niya sa kanyang heart. God orchestrated everything. Before we came here, God already prepared everything. Ano mensahe niya sa gabi nito? Blessing of reconciliation. Can you say amen? Amen. Di ba? Kakamahan ang gawa ng Diyos. Nakakahata ang gawa ng Diyos. Malinaw ang kanyang mensahe sa atin sa gabi nito. Hello?
May reason to celebrate. Amen po ba? There's reason to celebrate. Galatians chapter 3 verse 28. Sabay-sabay natin basahin. Wala nang pagkaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kay lahat ay isa lang dahil sa inyong pakikipag sa isa kay Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Yung verse 29. Sige, basahin natin sabay-sabay. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham? All the nations will be blessed. Sa ibang sabi, all the families will be blessed. Sabi natin, Amen. Amen. Claim natin sa family natin. Amen. Amen. Diba? Diba? Wow. God is a promise-keeping God. Isang malakas sa Amen. Amen. Ito lang sabi sa, kahit natin naman, ito lang sabi sa Joshua chapter 23 verse 14b. Okay? Ulit talata na mabasahin natin. Joshua 23:14b, and let's read together. Deep in your hearts, you know that every promise of the Lord your God has come true. Not a single one has failed. Sabi sa katabi mo, not a single one. Sabi ko katabi mo, sabi mo sarili mo. Sabi mo, walang isa man na hindi natupad. Sabi mo, sabi mo, walang isa man na hindi natupad. Lahat ng pangako ng Diyos kaya natin natupad. Why? He is a promise-keeping God. Tagal na no, kay Abraham. Long time ago, God said to Abraham, I will bless all the nations. Then coming the Pentecost. Then happened the blessing of the nations. And there's reason to celebrate. Amen? There's reason to celebrate. Amen. Amen. Sorry.
nagpapasalamat ka. Kamang-mangha ang iyong plano. Hindi lang sa amin lahat, kundi sa bawat isa sa amin. Laging pinakamainam, pinakamabuti ang nais mo. At kami sama-sama nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasakot sa iyong kalooban. Hinihiling na laging mangyari ang nais mo sa amin. Salamat sa katotohanan na hindi kami ikaw ang naunang nakapagkasundo sa amin. Nalis niyo ang sumpat ng paghihiwalay. Binalin mo kami sa hati ng Eden. You bring us backward to the Garden of Eden, the Garden of Delight, Garden of your presence, your nearness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for reconciling with us. Thank you for Jesus, our Lord Jesus, is willing to give up His life, to offer His life, to sacrifice His life, para maburang ang sumpa at magkaroon ng pagkakasundo sa pagitan namin at sa inyo. As a result, because of the love, because of the compassion that we experience from you, guys, din namin ipakalas sa sila. May mga bagay na mabigat sa puso. May mga pagtatampo, may mga strike, may mga hindi magandang relasyon sa puso namin, negatibo sa puso namin. In Jesus' name, burahin na natin ito. Gasa ng iyong banal na dugo upang masaya, malaya kami maglalakad. We have freedom dahil sa your restored relationship between us and us to other people. Lord, this evening praying, continue to bless our brethren. Pagpalain na luwag sa narito, Panginoon, para nasa nangyayaman paspas at bendisyon, gawa, kapayapaan, kagalakan, na kumula sa Banal Espiritu, maghalang sa amin, pagkalugdan ng muling bagay na kailangan namin. Pagtagumpayin kami, samahan kami, pabunan kami, pagtagumpayin sa lahat ng harapan sa buhay. Ibalik lang lahat na papuri mo, tali na pagmamahati sa mga Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.